Desidido ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS na magsampa ng reklamo laban sa mga operator ng Pogo Hub sa Pampanga dahil sa anilay pag-abandona sa mga hayop sa kanilang compound. Pero sabi ng operator ng Pogo, walang basihan ang hakbang ng PAWS. Saksi si Darlene Kai. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga alagang hayop na natagpuan sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hinang-hina, puro sugat at nilalangaw. Ilang araw na raw hindi kumakain at umiinom ang mga ito nang makita ng mga otoridad sa compound. Iniwan ng tumakas ang mga nagtatrabaho at nakatira sa compound nang malamang may raid. Agad humingi ng tulong ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS para i-rescue ang 13 aso, 1 pusa, 2 ibon at 1 unggoy. Yung team namin nung pagdating doon, nalungkot talaga sila kasi yung mga animals, ang sinabi nung taga-PAOK, hindi pa sila napapakain or nabibigyan ng tubig ever since, I think, start of June. Obviously, yung mga animals are very traumatized, medyo gutom na gutom, in several malnourished states. Kaya naman desidido ang PAWS na magsampa ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act laban sa mga operator ng Porac Pogo Hub. Yung forms of cruelty, it can be active cruelty like pinalo, pinukpok, sinaksak, or it can be passive cruelty which is neglect. Neglect or failure to provide adequate care is also cruelty. Handa naman daw silang tulungan ng PAOK. We can give them the names. They want to file cases dito sa mga those who are neglectful dito sa pag-aalaga nitong mga aso and mga ibon na ito and the monkey na nakuha natin. Then we will help them, of course. Nauna nang sinabi ng kinatawan ng Lucky South 99 na wala raw basihan ang magiging hakbang na ito ng PAWS. I think it's not abandoned. The company was merely in the process of winding up its affairs. So therefore, there's no abandonment there. The law is clear, no? Walang intention or intent dun sa Animal Welfare Act. Hindi siya pwedeng, hindi ko sinadya o sinadya ko, kaya ako I will be made liable for abandonment. Sa ngayon, nasa shelter ng PAWS ang 13 aso at 1 pusa na unti-unti na raw bumubuti ang lagay. Kapag tuluyan na raw gumaling at naka-recover, pwede na silang i-adopt. Pero kailangan daw dumaan sa masusing screening ang may gustong mag-ampon sa mga ni-rescue na hayop. Ang ibang uri naman ng hayop ay tinurn over ng PAOK sa DENR. Sinurrender muna namin sa DNR and then i-donate yata yung sa Quezon City Wildlife. So sabi ko, napakaganda nito. Nung ibon, yung 2 ibon na yun, dapat mas maraming makakita dun sa ganda ng ibon na yun. Sa ngayon, nananawagan ng PAWS ng donasyon para matustusan ang tuloy-tuloy nilang paggamot at pag-aalaga sa rescued animals. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.